Hello guys, collective reading tayo ngayon. Pwedeng energy mo to or pwede sa person nyo. Piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message for collective. Kaninong energy to? Give me the message. Kaninong energy to? Meron ka dito na 4 of Pentacles. Kaninong energy to? Okay, 3 of Swords, reverse. Meron dito na 4 of Cups. Give me the message. Ace of Swords, reverse. Then the Fool, upright. Strength, okay. Ay, tumansik. 5 of Wands. Okay? Tingnan natin kung ano itong mga to. Meron ako nakikita dito na Virgo, Capricorn, and Taurus, Gemini, Aquarius, and Libra. Then, Scorpio, Cancer, and Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, then Leo. Okay? Ito lang yung nakikita ko na sign. Pwedeng energy mo to, pwede rin sa person nyo. Piliin nyo na lamang kung inyo to, okay? Kasi kayo nakakalam kung energy mo to, kayo rin nakakalam sa person nyo. Nafe-feel ko dito, meron ditong pangyayari, ano? Merong kaguluhan, away sa connection nyo ng tao mo, ng person mo, okay? Nafe-feel ko dito sa 5 of Wands, meron dito nagkagulo or sabihin natin na pwede nangyari na ito in the past, ano, conflict, argument, mga hindi pagkakasundo, mga hidwaan, hindi naging maganda yung komunikasyon, okay? Pwede kasing tapos na to or pwede rin sabihin nangyayari to sa'yo ngayon. Pero ganun pa man, nafe-feel ko dito na meron ditong tao na ayaw na magbigay ng oras sa person niya. Yung tipo ng ayaw mo maglimos ng pagmamahal, ayaw mo magbigay ng attention sa tao na to, okay? Ayaw mo magbigay ng hindi mo siya pinapansin, okay? Ito lang yung nafe-feel ko, ayaw mo magbigay ng attention. Kumbaga, no, yung pagiging mong mapagbigay before, nagiging ka na ditong madamot sa attention sa tao mo. Kasi nakikita ko dito na inalisan mo to, okay? Kasi nakikita ko dito before, pinanghinaan ka ng loob dito sa connection na to. Kumbaga, no, nawalan ka ng tapang at lakas ng loob dito. Nakikita ko dito sa the Ace of Swords reverse, maybe controlling ka ng person mo or pwede ring sabihin na merong manipulation na kung saan ano, yung damdamin mo pinaglaruan niya, kaya kanyang dayain, lokohin dahil tinik advantage niya yung pagmamahal mo. Ganun lang yung nararamdaman ko dito. Pero ganun pa man, dahil lumabas tong si 3 of Swords, nakikita ko dito na nagkaroon ka dito ng hilom or hiniling mo na yung sarili mo dahil lumabas na siya naka-reverse. Kumbaga, no, tapos ka na sa mga masasakit na karanasan mo. Kasi yung before, hindi mo kaya siyang i-handle eh. Then, nafe-feel ko dito na nagkaroon ka ng pagkakataon para sa yung sarili na mabuksan yung kaisipan mo at na-balance mo yung sarili mo. Kumbaga, maybe nagkaroon ka dito ng realization or pwede rin sabihin nagkaroon ka ng clarity na sa connection na to. Na kung saan, binibigyan mo ng pahalaga na yung sarili mo. Kumbaga, no, isang araw nagising ka na, bakit nga ba ako nananatili sa tao na to? Hindi naman ako tinatrato ng maayos. Niloloko lang naman ako. Yung tipo na naibalanse-balanse mo, parang natanong mo yung sarili mo eh. Okay? Nagtanong ka sa sarili mo. Ganon. Ganon na yung nararamdaman ko na kung saan nagkaroon dito ng healing. Then dito no, sa Four of Cups,
nafe-feel ko dito na ayaw mong magbigay ng attention sa tao mo, okay? Nakikita ko dito na gusto niyang mag-offer or pwede ring sabihin na gusto kanyang kontakin, gusto kanyang opera ng mga yung medyo kunin muli yung loob mo. Pero imbes na magpauto ka muli sa tao na to, mas pinipili mo yung sarili mo, okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Hindi mo siya binibigyan ng attention. Yung oportunidad na ibinibigay niya para sa'yo, hindi mo tinatanggap or dinededma mo, or pwede rin sabihin na kinat mo yung communication dito. Kasi kung makikita mo yung pagbibigay niya, hindi mo siya na-receive okay? Pero kung makikita mo dito sa gilid, ito yung gusto niyang i-alok, yung love niya, or pwede rin sabihin na gusto niyang kunin muli yung loob mo. Pero dahil dito, nagiging kang sarado ang pintuan para sa tao na to. Kasi naramdaman mo ngayon yung kalayaan mo Ito lang yung nararamdaman ko. Nagkaroon ka dito ng tapang, lakas ng loob sa mga nangyari. Kumbaga, naibalik mo yung tapang mo. Naibalik mo yung lakas mo na kung saan bumubuo ka muli ng pangarap para sa iyong sarili. Then, nakikita ko dito na nagiging kang malaya sa iyong sitwasyon. Masaya ka, okay? Kumbaga, may mga plano ka or meron kang mga gustong mangyari sa iyong buhay na kung saan, nagpapatianod ka na lamang or sabihin natin nagtitiwala ka sa process ni God para sa'yo. Kasi kung makikita mo, kahit may bangin dito or may mga pagsubok dito, nagiging kang matatag Kumbaga, nagiging kang free spirit. Kasi alam mo, hindi ka mapapahama kahit saan ka man magpunta. Kasi nakikitaan ko dito na nakatungo ka sa goal mo, sa pangarap mo. Then, na-feel ko din dito, ikaw yung tipo ng tao na loyal, or pwede rin sabihin na kapag nagkagusto ka, nagmahal ka, talagang dun ka lang, dun umiikot ang mundo mo. Pero ganun pa man naalisan mo to kasi natuto kang mahalin yung sarili mo natuto kang maliwanagan dito. Ito lang yung nakikita ko. Kasi nakikitaan ko dito ng tagumpay. Okay? Kung makikita mo dito, handa ka sa panibagong destinasyon, handa ka sa panibagong yugto ng iyong buhay na kung saan nakatuon ka sa pangarap mo. Ito lang yung nararamdaman ko. Hindi mo alintana yung tatahakin mo kung ano yung nag-iintay sa'yo, pero naniniwala ka sa process ni God, ni universe, na hindi ka mapapahamak kung saan ka man magpunta. Ito lang yung nafe-feel ko. Kasi mas nakatuo ka dito sa nakatungo ka sa goal mo, sa dream mo, sa pangarap mo. Ito yung lakas ng loob mo, or pwede rin sabihin na meron kang mahal sa buhay na nagiging inspirasyon para sa'yo. Pwedeng mother mo, mga kapatid mo, hindi pong ganon, o anak mo, okay? Ito lang yung nakikita ko. Pero ganun pa man nakikitaan ko dito na dire-diretso yung daloy para sa'yo ng mga biyaya, or dire-diretso yung daloy ng tapang at lakas ng loob mo. Nagiging kang independent dito. Kasi yung tipo na may pagka-born leader ka, yung meron kang kakayahan or nadidevelop mo na yung sarili mo, nagkakaroon dito ng growth, or nagiging independent ka sa madaling salita. Ito lang nakikita ko. Kasi maybe before, sa isang relasyon, bigay ka ng attention. So ngayon, hindi ka pinahalaga ng tao na to. So ngayon, yung narealize mo na yung binibigay mong attention dito, ibinibigay mo na to sa sarili mo. Kumbaga, tinutulungan mo yung sarili mo dito na mas lalo kang mag-evolve, mas lalo kang lumago, or mag-expand sa sitwasyon or sa iyong ginagawa. Okay? Kasi nakikita ko dito na nakatuon ka ngayon sa mga goal mo sa buhay. Kasi ayaw mo na ng ganitong pakaramdam, yung may traitor, sinakta, niloko. So ngayon inilisan mo to. Or sabihin natin naka-moving on ka na sa sitwasyon, natanggap mo na. Ito lang yung nararamdaman ko. Okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung another message para sa'yo. Itong person mo, gusto pa rin mag-offer sa'yo, okay? Gusto niya ipaglaban yung connection hanggat maaari. Kaya lang, ikaw, ayaw mo na. May tapang at lakas ka ng loob. Then, nakikita ko dito, na meron ditong judgment, okay?
ginising ka dito or pwede rin sabihin na pinalaya mo yung sarili mo sa sitwasyon. Kasi naitaan ko dito na hindi naging matagumpay yung connection, hindi naging matagumpay yung pagsasama. Meron ditong pangyayari na kung saan meron ditong inalisan, okay? Nafe-feel ko din dito no, na meron ditong uuwi or sabihin natin na kung ikaw ay nasa abroad, no, may bala ka ditong umalis or hindi ka pa makaalis sa sitwasyon ngayon. Meron ditong distance akong nakikita. Then, dito, no, sa Knight of Cups, meron kang person na Virgo, Capricorn, Taurus, and Scorpio, Cancer, and Pisces. Itong tao na to, no, yung person mong ito, hindi siya, no, hindi siya romantiko, hindi siya wala siyang passion. Kumbaga itong tao na to, sarili niya lang yung iniisip niya, may pagka-selfish to. Maybe, kaya lumabas din dito si Judgment, ginising ka dito para malaman mo yung halaga mo, maunawaan mo yung sitwasyon, mabigyan ka ng babala, or pwede rin sabihin na tinanggal ka sa tao na to para maibalik mo tong tapang at lakas ng loob mo. Ito lang yung nakikita ko. Then, tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe. Give me the message. Okay. Meron dito na The Empress. Reverse. Kumbaga, meron ditong tao na maybe yung person mo may nakadepende sa'yo. Kumbaga, umasa. Ito lang yung nararamdaman ko. Meron Taurus energy. Yung tipo na nakadepende siya sa'yo, maybe ikaw yung nagbibigay ng pera dito, or pwede rin sabihin na hinuthutan ka neto, na kung sana nawalan dito ng connection, na-realize mo yung pagkakamali mo, or sabihin natin, na-realize mo na tama na, hanggang dito na lang, okay? Ito lang yung nafe-feel ko, hanggang dito na lang yung ginagawa niyang panluloko sa akin, yung tipong ganun. Kasi meron ako nakikita dito The Empress Reverse, siya yung tipo ng tao na hindi mabuting ama, hindi mabuting ina. Sarili niya lang yung iniisip niya, may pagka-selfish. Kumbaga gusto nito explore, ganyan, tikim ng ganyan, tikim dito, ganun. Ganun lang yung energy nito. Walang pang long term. Kaya nakitaan ko dito ng Ten of Pentacles Reverse kasi hindi naging maayos yung connection. Hindi naging matatag yung pundasyon. Kasi itong tao na to, nakadepende lang. Kasi may siya kumbaga sa lalaki o babae, hindi siya matured mag-isip. Okay? Kumbaga, iba siyang mga tuwiran or iba ang pananaw niya sa buhay. Kaibahan sa pananaw mo. Ganon. Maybe dahil hindi rin relihiyoso. Maybe may bisyo din ito. Okay? Ito lang nakikita ko. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe. Give me the message. Meron ka dito na full moon in Gemini, embrace the flow of light. Nangyari dito, mas niyakap mo yung yung daloy ng buhay. Kumbaga mas natuto ka dito na pahalagahan yung sarili mo. Yung buhay na meron ka, nakita mo muli yung halaga, yung sarili mo. And then, nafe-feel ko dito, mas nakatuon ka dito sa, sa kapayapaan mo. Ito lang yung nararamdaman ko. Give me more information. Meron ka dito na Aquarius, open up to change. Mas okay ka ngayon sa pagbabago, or pwede rin sabihin na mas gusto mo yung mga bago or pagbabago sa iyong buhay. Ito lang yung nafe-feel ko. Gusto mo ng mga bagong simula na para sa'yo, okay? Be proud of yourself. Last quarter moon in Taurus. Sinasabihan ka dito na magiging proud sa iyong sarili kasi nalampasan mo tong pagsubok na to. Kumbaga, naging kang matatag, nakita mo yung halaga mo, then nakikita ko rin dito na handa ka na sa pagbabago. Dahil doon, nayayakap mo yung buhay kasi, nalampasan mo Kaya maging proud ka sa yung sarili kasi, naging kang matatag muli, okay? Nalisan mo to, naging kang malaya sa sitwasyon, masaya ka, at nakapag-moving on ka na, okay? Ito lang nakikita ko.
Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.